Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome po muli dito sa ating channel, ang Saint Teresa of Avila TV. Again, kung bago pa rin kayo sa ating channel, don't forget to like and subscribe para po maging updated kayo sa ating mga updates, posts patungkol po sa ating topic na ibinabahagi dito tungkol sa spiritual warfare at buhay ng mga banal. At sa araw pong ito ay nasa episode 5 na po tayo ng ating pagbabahagi po ng ating konting kaalaman patungkol sa deliverance, patungkol sa spiritual warfare at buhay ng mga banal. At sa episode na ito, tatalakayin po natin ang isa sa hindi gaanong kilalang weapon or sacramentals ng mga Katoliko. Yes po, tatalakayin po natin ang exorcism bell. Ito po. Yan. Napakagandang sacramentals po ito. Ngunit hindi po maalam ng marami. Okay? So, kalimitan po, alam lang po nating mga sacramentals na ginagamit sa spiritual warfare ay yung exorcise oil, exorcise water, exorcise salt, Saint Benedict Medal at Saint Benedict Cross. So, yun lang po yung mga sacramentals na alam natin na kadalasang ginagamit sa spiritual warfare. Ngunit mas mainam po na magkaroon din po tayo ng sacramental na ito na ang tawag ay Sanctus Bell or Exorcism Bell. Ano nga ba itong sacramental bell or exorcism bell? Ano nga ba ang epekto nito sa spiritual warfare? So yan po ang aalamin natin sa episode na ito. Ano nga ba itong exorcism bell? An exorcism bell is typically used in rituals and ceremonies involving exorcism, which are practices believed to expel evil spirits or demon from a person, place, or object. So, ang bell pala ay ginagamit para mapaalis isa sa pinaka-epektibong sacramentals para sa pagpapalayas ng evil spirit sa tao, lugar o bagay. The bell itself is often considered a tool that can help to purify or cleanse the surroundings, and its ringing is true to ward off negative energies or entities. In various cultures and religion, such as Christianity and Buddhism, bells are used symbolically to signal the presence of the divine, to focus attention, and to create an atmosphere conducive to spiritual rituals. So, yan po yung gamit ng isang gamit po ng exorcism bell. It's purify or cleanse the surrounding. Kasi ang bell, ang sound po niya ay sacred. It create a sacred sound na masakit po sa tenga ng mga kaaway. So, it purify or cleanse the surrounding. No? Napakaganda kung lahat po tayo ay meron ganitong bell. No? Meron tayong exorcism bell sa bahay. Yan. No? Napakaganda po ng bell na ito because it is personalized by exorcism group. No? So, exorcism cross group. No? So, sa handle po nito, meron po yung prayer. Nandyan po ang prayer na ginagamit. So, mas mainam po na magkaroon po tayo ng ganitong sacramentals aside po sa holy water, oil, at saka salt. So, did you know that the devil hates bells so much? Bakit? The devil hates everything beautiful and the bell are specifically used to draw attention to the divine worship of God. So, napakasakit po sa tenga nila ng mga kaaway ang bell na ito. Kasi ang bell nga, ginagamit sa pagtawag ng mga tao for divine worship, lalo na sa simbahan. Kaya sacramental bells or exorcism bells are effective in warding away evil spirits. No? Sana matutunan po natin ang gamitin ang sacramentals na ito, lalo na po during New Year. No? Instead na nagpapaingay tayo ng mga paputok o anumang gamit natin ng mga superstitious belief na paingay na di umano nakapagtatanggal o nakapag
drive away evil spirit, why not use the bell? No? So napakaganda po ng exorcism bell. The use of exorcism bell can vary depending on the culture or religious context in which it is employed. Here are some of the common uses of the and purpose associated with exorcism bell. So ito po ay mga gamit ng exorcism bell. So una, signaling the presence and intent. The bell sound is often used to announce the beginning of a ritual or ceremony intended to expel negative energy or spirit. So yun na nga po, ang bell po ay ginagamit sa pag-signal ng presence na magsisimula na po ang religious ceremony katulad ng banal na misa. So yan po ang unang gamit ng bell. Pangalawa, creating sacred space. Bells are believed to purify the environment by dispelling malevolent forces and creating a sacred atmosphere conducive to spiritual practices. So, ang bell po ay gumagawa ng sacred space. Ibig sabihin, ang katulad po ng sinabi natin kanina, na it create a sacred sound. So, kung may mga negatibo po kayong nararamdaman sa inyong kwarto o sa inyong bahay o sa inyong workplace, just ring the bell. No? Napaka-epektibo po sa pagtaboy ng masasamang espiritu ang bell. So kaya nga pinopromote natin dito sa ating channel na magkaroon po lahat sana ng mga pamilyang Pilipino, Katolikong Pilipino, na sana magkaroon po tayo ng ganitong sacramentals. Pangatlo, focusing attention. The ringing of the bell can help participants in the ritual to focus their minds and intention on the task at hand, such as invoking divine protection or expelling evil influences. So, yun na po, no? Nakakapag-draw attention po ang ring ng bell. At pang-apat is warding off evil. In some traditions, the sound of the bell is believed to drive away evil spirits or negative energies that may be present. So, hindi naman po lingid sa ating kalaman na marami na pong mga eksperto or exorcist ang gumagamit ng exorcism bell. Kasi nga, it drive away evil spirits and negative energies. Kaya nga, inire-recommend po natin na during New Year, instead of gumamit tayo ng paputok, gumamit tayo ng ano-anong paingay, mga related sa superstitious belief, why not use the bell to drive away evil spirits? Kasi yun naman po yung mga paniniwala natin na nagpapaingay tayo dahil nga gusto nating malayo yung mga negatibong energy or mga negative spirits sa atin para sasalubungin natin ang bagong taon. So, I recommend po na use the exorcism bell kasi epektibo po ito. Panglima, symbolic cleansing. The bell sound is though to cleanse the space and participants involved in the ritual, purifying them from spiritual impurities. So, pang-cleansing. Pang-anim, blessing and protection. Bells may be used to bless individuals or objects, offering protection from spiritual harm or influences. No, napakaganda. Protection, blessing and protection. So, yan po ang pang-anim na gamit ng exorcism bell. Pang-pito, a ritualistic element. In religious or cultural ceremonies, bells often have specific role and sequences in ritual design to invoke spiritual force or divine aid. So yun, tinatawag, ginagamit ang bell sa mga rituals, lalo na po sa Catholic Church. Kaya lang, hindi nga, tulad nga ng sabi ko kanina, hindi po alam ng maraming Katoliko na meron pa palang ganitong klaseng sacramentals ko. So, if you can avail, much better po na meron tayo. No? Pwede natin itong i-bell tuwing gabi o bago matulog to cleanse our bedroom or to cleanse our houses from negative energy or from evil spirits. Paano ba makakakuha ng exorcism bell? So, yan po ang halimbawa ng dasal na ginagamit sa pag-bless ng bell.
So, pwede po kayong bumili ng bell. May mga legit naman pong nagbibenta ng mga bell. So, doon lang po tayo bumili sa legit. Wag po yung mga fake or yung mga tampered na mga exorcism bell. So, dalhin nyo lang po yung bell sa parish priest ninyo at ipa-bless using this formula. Mahalaga po na tama po ang blessing or formula na ginamit ng pari to bless the bell para maging isa itong exorcism and sacred bell. So, makikita nyo po ito. So, may sample po prayer dyan sa madadownload natin sa internet. So, i-print nyo lang po tapos pumunta kayo sa mga parish priest ninyo at ipa-bless ang bell using this prayer. So, mahalaga po na tama po ang formula ng blessing. And then, kung gagamitin naman natin ang bell, ito naman ang simple prayer when we sound the bell. No, at the sound of the Sanctus Bell of Saint Benedict and Saint Anthony. So, at its sound, let all evil spirit be driven afar. Let the power of your hand put down the evil power, cause them to tremble at the sound of this bell, and to flee at sight of the Holy Cross engraved thereunto. So, yan po ang simpleng prayer na pwede nating i-pray when we ring the bell. So, what makes special to this bell po from Exorcism Cross Group is sa handle niya po. No? So, sa handle niya, yan, nandyan na po yung prayer. No? So, napakaganda po ng sacramentals na ito kasi personalized siya. So, this bell is dedicated to Saint Benedict. Yan. Yan yung Saint Benedict at Saint Anthony de Padua. So, yan po ang kagandahan ng sacramental na ito. So, personalized po ito ng Exorcism Cross Group. So, napakaganda. So, I advise po and requested na kayo rin po mag-acquire ng ganitong sacramentals. So, yun po. So, again, credit po sa owners ng mga pictures na ginamit, prayers na mga ginamit natin para sa episode na ito. At naway may natutunan po kayo sa episode na ito patungkol sa exorcism bell. Muli, ito po ang Saint Teresa of Avila TV. Don't forget to like and subscribe at share na rin po ninyo ang munting channel natin nang marami po tayong matulungan at ma-educate ng mga Katolikong Pilipino. So muli, maraming salamat po at God bless us all at mabuhay po tayong lahat.